I personally tell her na talagang nag-doubt ako, pero despite dun sa doubt na yon ay ipinurso ko pa rin. Nag-enroll na dun sa course. Parang sabi ko nga, napaka-late bloomer ko kasi at my age, parang ngayon pa lang ako nag-uumpisa. Pero siguro hindi pa naman late. As a solo parent, ay one na nag-motivate talaga sa akin is yung status ko sa buhay. Sabi ko nga during the meet-up, napatunayan kong hindi ito scam. Ito yung hindi scam talaga. I used to work sa corporate as admin assistant. And for the last, for 16 years, and for the last 2 years ng 16 years na yon, I've got promoted for as administration head dun sa company na kinabibilangan ko. But unfortunately, nag-end yung 16 years na yon last October due to redundancy. So, I expected na doon na magre-retire at my age. Akala ko doon na magre-retire. Pero sabi nga natin, hindi natin hawak yung future natin. So, accidentally or baka destiny na nakita sa pagbabrowse sa ating social media ang Mm. napaka-charming na si Miss Nina Lacson na yung video niya ng yung ano yun, di Ba ba yung yung nag-skate? yung sa aso ba yun? Yung ano, Yung may aso. yung may Yung may aso aso. na video na napaka-charming talaga. Ewan ko kung anong meron at talagang parang na-magnet tayo dyan. Attend tayo agad-agad noong free webinar dun sa bookkeeping course. And to cut it short, talagang gagamitin ko yung term na budol. Gets na natin yun. Nabudol in a positive way, nabudol in a positive way na makapag-enroll dun sa bookkeeping course. Because siguro dahil meron naman akong previous na accounting na experience dun sa aking work as HR admin. So, meron na rin naman akong accounting na work experience. And at the same time, yun namang course ko is related din sa accounting, which is uh, Business of Commerce or Bachelor of Commerce, major in Accounting Management. So, sabi ko, why not na i-refresh ko yung sarili ko when it comes to bookkeeping at baka in the future ay um, like yung iba ay doon maggaganda yung ating ano kasi yung nababanggit dun sa advertisement yung freedom, yung work freedom, yung life freedom, yung financial freedom yan. So hopefully dahil nando na tayo um, nag-enroll na dun sa course and natutuwa ako na na-prove ko sa sarili ko na though may mga doubts, alam na alam niya ni Miss Nina kasi Mm. I personally tell her na talagang nag-doubt ako, pero despite dun sa doubt na yon ay ipinurso ko pa rin. At Maraming napatunayan ko, fears. oo, ipinurso ko pa rin. And natutuwa ako meeting this kind of people. Unang-una si Miss Nina, si Miss Jelly, and the community of bookkeeping of yun dun sa VBP na course. I I'm very much overwhelmed meeting this kind of people na during the meet-up, na-prove ko sa sarili ko na totoong tao sila, kaibigan sila, at naging Hindi community, AI. naging, oo, naging
ah, tinitreat ko na sila as family and community sa Oh, ngayon. thank you, Miss Glenda. Of course, we're family sa ating community. Ganun naman talaga. And we learn from each other kasi, right? And we grow together as a community, as individuals. And iba yung merong community na nagmo-motivate and nagsusupport sa'yo ng mga same goals, di ba? Same goals tayo lahat dyan. Lahat positive na mga vision natin sa ating buhay. So nakaka-encourage kapag nakaka-inspire kapag naririnig natin yung mga stories din ng iba. So, sinagot mo na din yung mga next questions. Ang galing mo, Miss Glenda. Kwento na. Nagkwento na. Nasagot mo kaagad. Dugtungan ko lang, paano nakatulong yung Virtual Bookkeeper Pro na course para ma-overcome mo yung mga fears, yung mga doubts? Personality ko siguro is yung siguro sa mga nakakakilala sa akin. Sa mga nakakakilala talaga sa akin. Hindi ko alam kung nakikita nila ako as ganon. Kasi yung iba, nakikita nila ako parang as strong, kaya kong i-accomplish yung trabaho, kaya kong gawin yung trabaho. Pero despite sa ganon na tingin sa akin ng tao, meron akong somehow na meron akong doubt sa sarili. Hindi ako ganun ka-confident. Kung nakikita nila ako ng mga tao, ng mga nakakakilala sa akin na nagagawa ko na maayos yung trabaho ko, somehow sa sarili ko, meron akong doubt. Yung confidence ko sa sarili ko, hindi ganun kataas. So, yung community ay malaking naitulong sa akin to motivate yung sarili ko na i-pursue yung mga bagay na kinakatakutan ko. So, malaking tulong yung mga tao, unang-una Miss Nina, Miss Jelly, at during yung meet up natin, malaking bagay na na-inspire ako dun ng mga tao at their young age. And nandun sila sa status ng buhay nila na meron na silang financial freedom, mayroon ng work freedom. And despite na nandun na sila sa level na yun, ay ipinupursu pa rin nila yung sarili nila para mag-improve pa rin sa kung ano na yung status nila sa ngayon. And parang sabi ko nga, napaka-late bloomer ko kasi at my age, parang ngayon pa lang ako nag-uumpisa. Pero siguro hindi pa naman late, hindi pa naman huli yung lahat. So, sabi ko nga, I'm taking it little steps, one at a time. Mm-mm. Yes, tama naman kasi lahat tayo nagsisimula somewhere. And basta nagte-take action tayo, yung mga small steps, mga small actions na ginagawa natin, it will lead to kung ano man yung gusto nating marating. 'Di ba? Hindi naman siya ano kagad talaga minsan eh. Iba-iba tayo ng sitwasyon and iba-iba ng um, parang kapalaran, 'di ba? So wala siyang isang template na ito kagad. So, ang importante, naniwala kayo sa sarili nyo. So, thank you so much, Miss Glenda. And congratulations again. Pero hindi pa, parang ending na. Pero ano yung strategy nyo? Well, si Miss Glenda, hindi pa online yung nakuha. Right? But because of the course, because of the community, nagkaroon ka ng motivation na magpursige, nagkaroon ka ng clarity kung ano yung dapat na steps na gawin mo, kung saan ka dapat mag-focus, right? Parang ganun. So, hindi man online kagad yung nakuha, it's somehow malapit kasi pang virtual assistant din yung work, pang virtual bookkeeper. Kasi US-based po yung company, no? Mm. So, ayun. Ano yung strategy niyo po para magkaroon kayo ng work or dito na client? Nag-start actually sa meetup.
Ang galing, di ba? Buti na lang dahil sa pagpunta kasama sa meet-up, yun pala ang insight. Setting, vision setting. Though talaga namang part at hindi naman tayo po pwede talaga as a solo parent, hindi tayo po pwedeng magpahinga. Mm-mm. Magpapahinga pero hindi titigil. Mm-mm. Kailangan Pagkatapos din natin ng magpahinga, break. diretso lang sa kung ano yung goal pa rin natin. And yun una siguro is yung need as a solo parent ay one na nag-motivate talaga sa akin is yung status ko sa buhay. Yun yung nakita ko na kailangan ko talagang i-priority to provide para sa mga anak ko. At yun talaga yung kailangan kasi wala namang ibang magpo-provide. Though alam natin na lahat ng pinaghihirapan natin comes from above, na siya yung nangunguna sa atin sa kung ano yung mga gagawin natin. Oh, ang ganda nun, Miss Glenda. Parang yun na rin yung advice nyo sa mga aspiring bookkeepers, no? Sa mga aspiring online bookkeepers. Or may gusto pa kayong idagdag? Ano yung, kung meron kayong isang advice na ibibigay sa mga aspiring na mga freelancers or mag-work from home, ano yun? Huwag matakot. Huwag Ah, matakot. Huwag matakot. Mag-try na mag-try. matakot Um, mag-click sa computer. kung meron man natakot, kung meron mang takot na nararamdaman, i-try na i-overcome yung takot, i-pursue kung ano yung gusto. Kasi normal naman yung takot talaga eh, 'di ba? It's up to us kung magpapadala ba tayo sa takot or gagawa natin ng paraan, 'di ba? At Kasi lahat saka naman yung tayo at natatakot talaga sa at mga saka bagay. yung lagi mo sinasabi, huwag mag-overthink. Ah. Huwag Mm-mm. mag-overthink kasi baka mamaya kinakain lang tayo nung napakaraming bagay na nag-o-occupy sa isip natin. Pero at the end of the day, ito lang pala yun. Tama. Kaya pala. So, Ikiklik lang pala 'yon. Yun na pala. oo, yung magtiwala lang din sa sarili. Una sa Lord, and sunod ay magtiwala sa sarili sa kung ano yung kaya mong gawin. Kasi baka dahil dun sa takot na yon, nahihinder ka na gawin kung ano yung mga kaya mong gawin dahil dun sa takot, dahil sa overthinking. So, dyan, fight lang. Nahihinder, nahihinder ka sa maraming possibilities at sa mga magagandang bagay na pwedeng mangyari kung Correct. masyadong nag-overthink at natatakot. Kapag nalampasan mo yon, wow, sumakses. Na-imagine mo sumakses. So, ayun. So, last question, Miss Glenda. Are you a proud member of Virtual Bookkeeper Pro? Uy, grabe. Siyempre, yan yung napatunayan ko na though hindi ko alam kung ako lang yon. Sabi ko nga during the meetup, napatunayan kong hindi ito scam. Ito yung hindi scam talaga. I've met people, marami na din akong tinry, marami akong sinubukan, pero parang for the first time sa mga itinry ko, na-meet ko yung mga taong ito na na-meet ko lang online, and nung ma-meet ko sila in person, I've met true friends, Oh, family, and community. more meetups. More More budget pang meetups to meetup. come. More meetups to come. Siargao to Ayun. come. Thank you so much, Miss Glenda. I really appreciate it. Ang nakaka-touch yung mga sinabi nyo. Nakakatuwa. And yung transition nyo po talaga from having a lot of doubts and fears to being confident now. It's a big step, no? Parang yung transition nyo is ang ganda, nakaka-inspire.
So, congratulations again sa bagong work. Yay! Tomorrow na. Start na. Aja. Siyempre, andito pa rin lang ang community. Mm-mm. Anytime. Hindi pa rin naman tayo tumitigil. Kumbaga sabi nga, this is just a start of new beginnings. Wow! May pa quote. Thank you so much, Miss Glenda. Thank you so much May sa i-add Miss po ba kayo? Nation, Miss Nina, Miss Jelly, and the community ng VBP. Thank you so much. Love you all. If you want to learn in-depth about online bookkeeping, enroll now sa ating bookkeeping course. And if you have any inquiries, message the Amaze Nation TV. See you inside our bookkeeping community.